ang una po tinawag ng ating Panginoon, Sister Gina Ortiz po. Salamat po, Sister. Salamat po sa Panginoong Diyos sapagkat ako'y nandito ngayon para makapag-attend at upang ibahagi yung kabutihan ng Panginoong Diyos. Ako'y nagpapasalamat sapagkat higit sa lahat ngayon ay nandito ako para muli ngayong makasama, maka-attend ako. Kasi parang last 2 months ago, nagpunta ko dito tapos wala namang gawain. Siguro nag-was first Friday siguro dahil naka-attend. Tapos kanina, nung nag-attend ako ng mass, sabi ko, umiikot ng paligid ko, sabi ko parang wala akong makitang kasama dito. Sabi ko, wala yatang gawain. Sabi ko, pag second times ko na mag-attend. Tapos bigla ko nakita si brother. Sabi ko, salamat. Siya yung preacher na narinig ko na before. Sabi ko, salamat. Hindi na ako aalis. I have to wait so I can attend. And the last one, yes, sobrang akong nagagalak talaga na ngayon ay kasama ko kayo. Tapos, isa rin pong ipagkakapuri ko yung aking katagumpayan seminar ko sa buong 2 days, kahapon sa ngayon. Tapos yung aking may seminar bukas hanggang Sunday, naway ipagkaloob ng pong Diyos na sarilang katagumpayan. At ang patuloy na katagumpayan na tayo'y sana magkaroon ako ng mas maraming oras para tayo kayo makasama. Salamat po. Pinapalakpan po natin ang ating kapatid. At ang sunod po na tinawag ng ating Panginoon Diyos sa buhay, Sister Georgie po. Ang magandang gabi po sa ating lahat, lalo po sa ating Panginoong Jesus, at sa ating mga kapatid kay Jesus Nazareno, ang aming head servant, Brother Amula, magandang gabi po. At tunay nga po napakabuti ng ating Panginoon dahil sa araw-araw na ating paggising ay magpapala. Amen? Kaya po, magpatuloy lang po tayo at manalig o mawawalan ng pag-asa kasi alam natin na sa lahat ng mga pagsubok na pinaparamdam sa atin ay dun tayo lalo sinusukat mo hanggang saan po ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya yun lang po. Maraming salamat po. Amen po, pakapag po natin ang ating kapatid. At ang huli pong tinawag ng ating Diyos sa buhay, Sister Gina Pinson po. Magandang gabi sa ating lahat, mga sister and brothers. Sa Panginoon ang papuri natin. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagka-uwi ko dito na malakas. Yun ang nangyari sa akin. Yun ang may nangyari ng konti. At sa walang Diyos, sa pag-uwi ko, natapos yung ko doon, mission ko na gagawin ko doon. At sa tulong ng Panginoon, hindi kami nagbayad na namin ginawa sa namin. Ginawa namin doon na pagbabakod. Kami lang ng ko. Kasama ko. Sa tulong ng asawa ng Panginoon, hindi niya kami pinabayaan at malakas kami sa araw-araw. Binibigyan niya kami ng lakas. Yun lang po, maraming salamat. Amen. Palakpan po natin ang ating kapatid. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Diyos na buhay? Ang handa po magpuri sa ating Diyos na buhay, tumatayo habang sumisigaw ng Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Sa araw-araw at pagkakalinaw sa aming mga kasala para na mapapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag kami maitulot sa gusto at iadha mo kami sa lahat ng kasamaan. Aba, Bering Maria, napupuno ka po ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos,
sa nagkakaisang tinig, luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Ang awit ng pastor. Ang Panginoon, ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inagay niya ako sa tahimik na mag-isa. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan, at sangayon sa pangako na kaniyang binibigyan sa matubig na landasin. Noon ako inaakay. Kahit na ang daagiyo'y tumatahak sa karinlan, hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaangapay. Ang lungkot mo't pamalo, ang gabay mo at sanggalang. Sa harapan ng likod mo, ikaw ay may handang tulang. Ito'y iyong ginagawa, nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay ang isa, at pati na ang saro ko ay iyong pinaabang. Tunay na pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalaki at mananahan. Kahit na ang daan iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo't pamalo, ang gabay mo at sanggalang. Kahit na ang laang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo't pamalo, ang gabay mo at sanggalang. Ang gabay mo at sanggalang. Ang gabay ko at sanggalang. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Sino po ang mga pinagpala sumigaw? Ang mga nakatanggap na biyaya na sagana at umaapaw sumigaw. Sa gabi pong ito, tayo po ay pinagtipon muli upang tayo po ay makapagbigay ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Jesus. Sabi nga po sa ating awit na kakantahin ngayon ay ang ating Diyos ay kahit kailanman ay hindi nagkulang at makukulang sa atin. Tunay nga, wala na po tayong mahihiling kailanman sapagkat siya'y sapat na at higit pa. Amen. Pagkat naririyan ka palagi,
na sa lahat ng pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aming rason, hindi magkukulang, sapat na. At ipagpagawin sa Diyos, bigay ang sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, higit pa. Panginoon, ikaw po ang aming hinahanap sa aming araw-araw na pagbubuhay. Amen. Ang magmawig at magpuri sa'yo, aking lubos sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa iyong sasamba, o Diyos purihin ka. Dakila ang alam sa pagmamaw ng puso. Ang magmawig at magpuri sa'yo, aking lubos sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa iyong sasamba, o Diyos purihin ka. Dakila ang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad sa ngalan ng kasiyahan. Tunay na nadarama, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad sa ngalan ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Aking pananahan mo, ang hinahanap ng puso ko. Naiiyak ang di kayang ibig, sigaw ko lang natapat. Ako'y alaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad sa dala ng kasiyahan. Tunay na nadarama, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad sa dala ng kasiyahan. Tunay na nadarama, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad sa dala ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Manatili po tayo magatayo. Dahil po natin ang ating presensya ng ating Panginoon. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Tunay nga napakabuti ng ating Panginoon. Dahil kahit kailanman ay hindi siya napunang sa ating buhay.
Mandaluyong City, Brother Florencio Gutierrez. We will serve the Lord. We will serve the Lord, even the trials come. None can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Jesus, Nazareno, naming buhay ko sa alay kahihiyan. Sa banal na krus, ako'y nagilang tagumpay. Wagas mong pag-ibig sa akin ngayon ay binigay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po, niligtas mo kami sa mga kasalanan. O Jesus Nazareno, naming mahal. Jesus Nazareno, naming mahal. Ito po ang dalangin namin kahilingan. Na kami po nawa'y ilayo sa lumang kapahamakan. At bigyang lakas na makaahon sa kahirapan. Huwag po ninyo kami pababayaan. Lagi niyo po kami papatnubayan. Kawan mo kami katawan sa mga kasalanan. O Jesus Nazareno, naming mahal. Ngayon bukas at magdasa walang hanggan. Ika'y lagi naming papupurihan. Ika'y lagi naming pasasalamatan. O Jesus Nazareno, naming Opo, Jesus Nazareno. Nawa sa pagpunta po namin dito sa aming pagtitipon, nawa bigyan mo kami ng kaliwanagan, yakapin mo ang bawat isa. At nawa paibsan
ang aming mga pagbibigat na daladalahin sa aming buhay. Totoo, Panginoon Kristo, na iyong sagradong puso, pinapadama mo ang pag-ibig, pagkalinga at pagmamahal. Nawa, sa oras na ito, Panginoon Kristo, tingnan mo kami dahil kami ay makasalanan dahil sa abang awa mo at tulong mo at pagpapatawad mo sa bawat isa sa amin. Kami ay nanunumbalik. Bumabalik kami dahil ikaw ang aming kailangan. Kailangan ka namin sa aming buhay, Jesus Nazareno, dahil ikaw ang Diyos na aming Diyos na buhay. Opo, o Jesus Nazareno, dahil sa pagtugon po namin sa iyong panawagan, hinahanap mo kami, bagaman kami ay nawawala, dahil sa pagkawala po namin, Panginoon Kristo, ay kusang nilalayo namin ang aming mga sarili, at kami ngayon ay nagbabalik. Pagbabalik na sinasabi mo, anak, hindi kita pababayaan. At hindi kita pababayaan, anak, dahil ikaw ang aking anak. Oo, Jesus Nazareno, nandito kami muli. Binibigay ang aming mga sarili. Panginoon Kristo, pangako mo ay aming panghawakan. At nawa sa banal na Ebanghelyo, ito ay magbigay ng pag-asa sa amin. At nawa sa mabuting balita, Panginoon Kristo, ikaw ang siyang mapapakinggan pa namin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo at mga eskriba ang talinghagang ito, kung ang sino man sa inyo ay may sandaang tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hanapin ang nawawala hanggang sa katapuan, hindi ba? Kapag nasumpungan na ay masaya niyang papasan ito, pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko na sa wakas ang tupang nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan nagsisisi, tumalikod sa kanyang kasalanan, kaysa siyang napot siyang na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon.
Ayan. Magandang gabi po sa ating lahat. Handa ka na bang makinig? Yan. Mga brothers and sisters, tayo muna ay magdasal sandali sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, bagamat kami ay dinudulog sa aming mga panalangin, nawa, kasihan mo kami ng banal na Espiritu Santo na siyang magbibigay ng kaliwanagan sa aming isipan, sa aming puso, at magagawa po namin kung ano yung iyong pinag-utos. At sa gabi ito, Panginoon, nandito rin ako buong magpapakumbaba na nawa, gamitin mo akong epektibong instrumento para may pahayag kung ano yung iyong gustong sabihin sa mga anak mo na nandito ngayon. Nawa, bigyan mo kami ng sapat na pandinig, sapat na pag-unawa, at nawa lahat-lahat ng aming mapapakinggan ito ay maisa sa buhay po namin. Nawa, sa gabi ito, Panginoon Kristo, ibuhos mo yung kabanal-banalang dugo sa bawat isa sa amin. At nawa, bigyan kami ng protection, kagalingan, pagmamahal, at yung pagmamahal na yan, magkaroon kami ng pagkakaisa at pakikiisa sa magandang ugnayan sa iyo, Panginoon Kristo. Mahal na ng Birhen, samahan mo rin po kami, at nawa, sa gabi ito, mahal na Ina, ang tanging dasal namin ay parati mo kaming ilapit sa anak mo si Jesus na aming Panginoon Kristo. O Aba, Ginumali, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat, at pinagpala naman ng anak mo si Jesus. Wala di sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. At wala di sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Wala di sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yan. So, magsiupo po tayo. Mga brothers and sisters, muli magandang gabi po sa ating lahat. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, huwag kang malungkot. Ngumiti ka naman. Bawal na kasi mangot. Ngumiti tayo kasi ito yung pagdiriwang kasama natin ang Diyos. Pag kasama natin ang Diyos, walang nalulungkot. Dahil ang Panginoon ay buhay. Amen. Kung titignan po natin ang Ebanghelyo, mabuting balita, like this. Sa ating, isa-isain ko lang kasi, kung titignan po natin yung mabuting pastol, bukas kapistahan ng kabanal-banalang puso ni Jesus. Amen? Kaya nga, isa-isain ko yung unang pagbasa at kalawang pagbasa para maintindihan po natin. Kasi, parati nating binibigyan ng papuri, lalo-lalo na sa ating pagtitipon na ganito, yung mabuting pastol, ang ganda-ganda pag kinakanta po natin na talagang isinasapuso natin at iintindihin po natin, tingnan natin kung ano yung pakahulugan ng mabuting pastol. Expound ko lang, brothers and sisters. Sa unang pagbasa, sinasabi, ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kasi sinasabi yan ng mabuting pastol. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kaya nga, sa unang pagbasa pa lang, doon mo maintindihan na tayo pala ay hinahanap, lalong-lalo na kung tayo ay nawawala. Amen. Kung titignan natin sa tugunan, sinasabi, Pastor Koy, Panginoong Diyos, hindi ako magnaraho. Intindihan lang natin yan pero mamaya expound ko ng maigi para maintindihan natin mabuting pastor. Sinasabi, Pastor Koy, Panginoong Diyos,
hindi ako magdaraho. Sa ikalawang pagbasa, ito naman, bibigyan ko lang ng emphasis, sinasabi, mahirap mangyaring ialay ni naman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may mangahas na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao, ngunit ipadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Yan. Diba? No? First reading pa lang sa tuntunan at saka yung second reading, unti-unti ipinipaliwanag ng Diyos kung paano ang magiging mabuting pastor. Amen. Ngayon, sa mabuting balita, anong sinasabi dito? Na may 100 tupa na kanyang alaga. Kung titingnan natin sa 100 tupa, sa 11 kasama niya at isa lang ang nawawala. Yan, isa lang ang nawawala. Ito yung tupa, isa lang nawawala. Kung tatanungin ko kayo, mga pinakamamahal, sa isip, kung kayo ay pastor, yung maging totoo lang tayo, sa 100, tapos 99, yung ligtas na, iisipin mo pa ba na hahanapin yung isa? Hello? Sa isip. Pag sa utak natin, bakit ko hanapin pa yung isa? Isa lang naman siya eh. Gets nyo? Kasi pwede naman na yung mabuting pastor. Let's say yung mag-asawa na lang ng isang lalaking tupa at babaeng tupa, maaring isa mga anak, 2 mga anak, sobra pa sa isang nawawala. Amen? Kaya nga sa isipan natin, bakit ko pa hanapin yan yung isa? Sinasabi, brothers and sisters, na itong mabuting pastol, gusto niya hanapin yung isang nawawalang tupa. Kung titignan natin sa kabundukan, maraming mga mababangis na hayop, maraming mga lungga, maraming kang mapapahamak ka. Baka maaring itong isang tupa ay nahulog sa bangin. Iisipin ba natin na hanapin mo ba yung isang nawawala? Sa utak yun Siyempre, pag practical ka, ewan ko na nga natin yan, mapapahamak pa ako. May mga hayop na mababangis yan, baka ako pa yung mamamatay. Tama? Naintindihan ko natin. Pero, ang mabuting pastol, iniwanan niya yung 99. Iniwanan niya yung 99 na bagamat yung mabuting pastol, kung titingnan natin, ano yung meron sa mabuting pastol? Hello? Ano yung meron sa mabuting pastol? May utak at puso. Kasi yung iniisip niya na yung isang nawawala, maaari ng tuliro, maaari ng napapahama, maaari hindi niya alam kung ano yung kanyang gagawin. Wala nang tumutulong sa kanya. Wala nang sumasaklulo sa isang tupang nawawala. Amen? Kung isa sa larawan natin, ano ang gagawin mo? Diba? Pag meron tayong puso, nahabag ka, nararamdaman mo kung ano yung nangyayaring nawawalang isang tupa. Kasi pag may puso ka, nararamdaman mo yun. Nararamdaman natin. Kagaya natin, na tayo ay sinasabing mabuting pastol, hanapin natin yung mga tao na nawawala sa ating pamilya.
sa ating community. Kaya nga kung ikaw ay mabuting pastol, hindi mo natitignan yung kahinaan. Amen? Yung kahinaan ng isa mong member. Yung isang nawawala. Hahanapin mo siya. Hindi mo na iisipin kung anong pag-uugaling meron yung isang taong nawawala. Kasi kung iisipin natin kung ikaw ay mabuting pastol, iintindihin mo, uunawain mo, mamahalin mo kahit gaano ang pinapakita yung isang nawawala. Amen? Kahit na may sakit, kahit na hindi sumusunod sa iyong mga pinag-utos, iintindihin mo yung nawawala. Dahil kung ikaw ay mabuting pastor, lahat-lahat ay gagawin mo para ibalik mo yung nawawalang tupa. Amen. Ang hirap. Kung titingnan mo, ang hirap hanapin yung nawawalang tupa kung ikaw ay may magandang kalooban. Dahil kung titignan po natin mga brothers and sisters, kung ikaw ay mabuting pastol, lahat-lahat ay gagawin mo yung pagpapakumbaba. Hindi mo natitignan yung kasalanan, hindi mo natitignan yung kahinaan, bagos ikaw ay gagawa ng pamamaraan para maibalik sila, para maging isang daang tupa muli ang iyong kawan. Amen? Amen. Naintindihan natin? Kasi kung ikaw ay mabuting pastol, hindi lang utang. Sasabihin natin, di ba ali? Hindi naman sumusunod yan eh. Di ba ali? Hindi naman napapakita yan eh. Di ba ali? Binabaliwala natin, pero ang mabuting pastor sa gisag ng Diyos, hinanap niya yung nawawala dahil ipinapadama na nararamdaman kung ano yung meron sa nawawalang tupa. Amen? Tayo rin nawawala. Kaya nga, ang hirap mag-alaga kahit hindi ka intindi, yung tao na yan, iintindihin mo yan. Kahit na suwain yan, gagawa ka ng pamamaraan para magkaroon ng pagbabago yung tao na yan. Gets nyo? Ngayon, hanapin ba natin yung ating mga tupang nawawala? Mamahalin ba natin kung inaaway ka? Yung pinagsalitaan ka ng masasama? Yung hindi na sumusunod sa pagpagtitipon na ganito, hanapin mo ba sila? Assignment nito yan. Kasi ito ang uri ng mabuting pastor, hinahanap yung mga tupang nawawala. Mahirap, pero yung hirap na yan, pag may ginagawa mo ito ng may tunay ng pag-ibig, hindi ka ahirapan. Amen. Now, ito. Sinasabi natin na kanina sinasabi, kung puso ang pagkaganahin mo, ano ang gagawin mo? Hanapin natin yung nawawala. Amen? Kaya nga, ano ang sagisag ng mabuting puso? Ang meron sa mabuting pastol ay, hello, ang meron sa mabuting pastol ay may mabuting puso. Sacred heart. Kabanal-banalang puso. Ayan. Ang meron sa mabuting pastol ay may pusong maalalahanin, pusong mapagmahal, pusong mapagpatawad. Ano meron kanyan? Meron ka bang pusong mapagpatawad? Meron ka bang pusong mapagmahal? May puso ka bang umintindi? May puso bang nakikiisa sa gawain? Nako.
Kaya nga, kung titignan, isipin mo kung ano meron kang puso. Baka, ano ang meron kapag sa puso? Yung puso nakakaramdam. Yung puso nagmamalasakit. Amen. Dahil ang mabuting pastor, ilalapit tayo sa Diyos. Naintindihan po natin kung paano ang mabuting pastor? Amen. Kaya nga, kung ikaw ay mabuting pastor, brothers and sisters, kung hinahanap mo ang minamahal mong nawawala, bago ka magbitin ng salita, isipin natin kung ano yung nararamdaman ng isang taong hindi matuwid, ng mga taong nawawala, isipin natin parati kung ano yung sasabihin natin. Sinasabi nga, kung ikaw ay nagsalita, tignan mo, tignan natin. Kasi ang mga dila, pag nasabi mo na yan, hindi mo na pwedeng bawiin. Hello? Kasi ang dila, pag nagsalita ka, sobrang sakit na nararamdaman. Hindi natin alam kung ano yung nararamdaman na pinagsalita mo, pinagbitiwan mo ng hindi magagandang salita. Gets nyo? Kasi ang ginagamit natin, ito yung salitang nagpapaangat, salitang nakakabuhay, salitang encouragement, salitang maunawain. Parati natin iisipin na kung ikaw ay nagsasalita at ginagamit kang tagapagpayag ng banal na salita ng Diyos, ikaw ay magpagamit na mabuting pastor sa iyong kawan. Tingnan mo nga yung katabi mo. Oh, maganda bang magsalita yan? Kahit sa ating pananalita pala, tinitignan tayo ng ating Panginoon. The way, yung pamamaraan na pagbibigkas mo ng salita, magiging maingat na maingat na maingat tayo. Amen. Hello? Tignan mo kayo yung katabi kung hindi ka na napagsalita ng masama. Mabubuti pa yung kanyang sinasabi sa'yo. Tignan yung dila niya o parang itak. Matalim. Amen? Kaya ang sinasabi sa mabuting pastor, ang Panginoon ay hinahanap ka. Hinahanap ka, hindi na ikaw ang naghanap, kundi ang Panginoon na ang naghanap sa iyo para ikaw ay pumarito. Amen? Siya na yung naghanap sa iyo. Dahil, tanong sa akin kung bakit. Dahil iniintindi, iniibig, sobra pa sa pagmamahal ang ibibigay sa iyo. Minahal ka pala ng Diyos kasi siya'y mabuting pastor. Ngayon, ikaw ba ay mabuting pastor? Hello? Tanong, kung ikaw ay mabuting pastor, kailan ka huling nagpakabait? Kailan ka huling nagpakabait? Kanina, maaga kong, di ba yung sila, maaga kong umalis sa opisina namin. Tapos nakakita ko dyan sa may SM Fairview, yung parang balik na siya, parang balik. Alam mo, titigilan ko siya. Alam mo ba yung yung love one person today, inisip ko na magmahal ka lahat na isang man lang. Magmahal ka ng isang tao kahit ngayon lang. So inisip ko yung magmahal ako sa ko, para matatakot ba ako dito, lalapitan ko ba ako kakausapin? Siyempre, forma pa ako, lalapitan ko ba ito? Hindi. Alam mo, yung paglapit ko sa kanya, love one another today. Kasi ito yung kapalan-banal ng puso ni Jesus, para tinubang ko yung binasa ko sa ko, Lord, ako ay mabuting pastor,
Hindi ako nagdaraho. Kakalingain mo yung mga taong hindi kalinga. Yung iparamdam mo yung pagmamahal sa mga taong hindi kaibig-ibig. So, nilapitan ko. Sabi ko, bro, wala man ako maibigay, so gusto kitang makausap. So, bibigyan ko siya ng pagkain, alam mo yung parang balen, itulin siya. Itulin siya. Tapos habang binigay ko yung pagkain, tapos binigyan ko siya ng tubig, habang kumakain siya, habang kumakain yung balew, ang mga tao pala, mga brothers and sisters, ang ibinibigay at gusto ibigay mo sa kanila yung pagmamahal. Maaring wala nang nakipag-usap sa taong grasya, sa taong baliw, sa taong walang kumakalinga, pero kung titignan mo, isa sa buhay mo yung pagiging mabuting pastor, hindi ka mabibigo sa pagbibigay ng pagmamahal at pag-ibig. Pagkatapos nung kinakausap, siguro about 5 to 10 minutes, tinitignan pang ako ng mga tao. Sabi ko, yung tao na ito, ba't kinakausap kong baliw na ito? Di baling sabihin akong baliw, basta baliw ako sa pag-ibig at pagpapadama ng pagmamahal kay Kristo. Amen? Amen? Magmahal, ipakita, ipadama, love one person today. Mamaya, o kaya bukas, kahit na magmahal ka lang ng isang tao ngayon, pagmahal ka ng isang tao bukas, ipakita natin na tayo rin ay ginagamit ng instrumento para naging kabanal-banalang puso ni Jesus. Amen. Now, ngayon, yan. Sacred Heart. Yan yung larawan ng ating Panginoon na talagang naglalakablat ang kanyang puso para ipadama niya yung tunay na pag-ibig na kayo rin, tayo rin, ay maglalakablat ang ating pakikitungo at pag-ibig sa mga taong nawawala. Sa mga taong nawawala. Kaya nga, mga kapatid, ito naman, kung gusto mo maging mabuting pastor, tayo ay maglingkod. Amen. Kaya nga, sinasabi dito, brothers and sisters, na ang iyong sarili sa kanya talaga, ang ating sarili ay itatalaga sa Diyos. Tutulungan ka lang kapag ikay nagtiwala, kung tayo ay nagtiwala, ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw ng tanghaling tapat. Kung itatalaga mo pala ang iyong sarili, ang iyong kabutihan ay parang araw. Yung init ng araw na naglalagablab sa tanghaling tapat. So, ibig sabihin, sobrang init. Ipadama natin yung init ng pagmamahal kung tayo naglilingkod kagaya ng mabuting pastor. Amen. Now, bakit kailangan natin maglingkod ng pagtatalaga ng ating sarili? Why do we have to serve God with commitment? Parati na lang sinasabi natin, ang dami natin sinasabi, pagtatalaga ng ating mga sarili para tunay na naglilingkod at para maglalagablab din ang damdamin ng mga tao hindi pa nakakilala kay Kristo. Hello? Kasi, unang-una, ito ay kagustuhan ng Diyos. Hindi naman sinasabi ng Panginoon, kikilos ang Panginoon sa pamamagitan ng bawat isa. Gagamitin tayo maging tainga, gagamitin tayo maging mata, maging kamay, maging paa. Dahil ipaparamdam natin sa mga tao na nangangailangan din ng pagkalinga dahil ito ay kagustuhan ng Diyos. Anong sinasabi dito? Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa kasaganang habag ng Diyos sa atin,
handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Diyos, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ang kabanalan hindi natatapos dito sa prayer meeting, sa pagkatay ng banal na misa. Ang kabanalan, kung ikaw ay lumabas na para maipakilala mo ang Diyos sa mga taong higit na nangangailangan. Amen. Assignment. Again, ang dami niya ng assignment. Paglabas mo pala dito, ano kanina nga? May nadaanan ako siyempre, may nadaanan ako nagtitinda, parang wala naman lang bumibili. Sabi ko, parang nabulukot na napabili ko lang ng di oras kasi para bang kahit hindi ka bibili, kahit hindi ka naman kailangan. Yung sinasabi na marangal na pagtulong. Hello, yung marangal na pagtulong, kaya yung lang na kariton, ako napabili na ako na dyan, ibibigay ko siya. Marangal na pagtulong, hindi yung bibigyan mo lang, tapos parang may sama ka pa ng kalooban, at least, ito yung pagtulong yung may marangal na pagtulong. Amen? Ngayon, sapagkat din natin, pangalawa, sapagkat din natin may pagkakaloob ang ating tunay na pag-ibig sa pagtawag sa atin kung hati ang ating puso. Walang naglilingkod na malasado. Kung oo, oo. Kung hindi, hindi. Pag nagyaya tayo sa ating prayer meeting, titignan ko. Ay nako, pag sinabing titignan ko, hindi pupunta yan. Hindi pupunta yan. Walang naglilingkod na malasado. Ang gusto lang ng Diyos na tugon natin ay oo o hindi. Kasi sa pagtugon mo sa Panginoon, marami ka ng biyayang matatanggap. Isipin natin. Alam niyo mo yung mga naglilingkod, makikita mo na nakakakitaan tayo na yung ating paglilingkod. Hindi natin alam na marami na tayo natatanggap na higit pa sa ating pinagdarasal. Amen? Sa mga estudyante na nandito ngayon, sa pananay mga estudyante, ba't yung anak mo sobrang talino? Dahil binabawasan ang iyong gastusin. Bakit hindi ka nagkakasakit? Hindi ba biyaya yan? Dahil binabawasan ang iyong medical expenses para ikaw ay makapaglingkod sa Diyos. Alam ka naman makapaglingkod tapos naka-well-check ka na dyan. Nasa balik ka ng karamdaman kahit na magdasal dyan. Na ang pagtawag sa Panginoon ay walang hati ang kanyang puso. Buo. Buo. Amen? Buo. Sasabihin lang, walang alipin makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Amen. Hindi pwedeng hati. Amen? Ayan. Paliwanag. Sapagkat igagawa niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Kung ano yung ginawa mo, yan din ang ipagkakaloob sa iyo. Ang ganda, no? Ang ganda pa pag-iintindi natin pala yung paglilingkod ng may katapatan. Ipagkakaloob at igagawa ng Diyos ang naaayon sa ating mga ginawa. O, diba? Kanina, napakinggan ko kasi si Gina na talagang sinabi niya, sabi na, ay, talagang pagpunta ko doon ay tinugon. No? Tinugon ang aking dalangin. Sobra-sobra pa sa iyong inaasahan. Kasi pag naglilingkod ka, aayusin na ng Diyos ang iyong nilalapit sa Kanya. Pinapakinggan niya. Ayaw ko niya ng mahirapan. Amen? Now, pag-apat, sapagkat di natin magagawa ang nararapat, hindi natin tinatalaga ang ating mga sarili.
Explanation. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialin ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Diyos, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang iyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban sa ngayon. Magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Panglima, sapagkat ito ang siguradong makakarating tayo sa langit. Wow! Assurance na makakasama natin ang Diyos sa paggawa ng mga kabutihan. Siyempre, pag ikaw ay gagawa ng kabutihan, kapatid, kung minamahal, dire-diretso ka na sa langit at makakasama mo ang mga anghel na nagpupuri sa Diyos habang buhay. Amen? Yung habang buhay na nagpupuri ka, wala ka ng problema, wala ng lasingan, wala ng tok-its, wala ng barkadahan. Kasama mo na ang Diyos sa pagpupuri sa Kanya, yung mga anghel. Amen? Sinasabi, ginagawa ko ang lahat na ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Alam ninyo ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbuti ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng mga manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang makamit ang isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit, ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo na walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit pinahirapan ko ang aking katawan at sinusubi nito upang sa ngayon hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kung mangaral sa iba. I-focus po natin yung ating sarili sa Panginoon. Amen? Kasi ang dami kong mga kakilala rin, halos lahat ng kakilala ko, no, mga nagpapayag ng salita ng hindi naman sila pinagpabayan, bagkos, lahat ng mga pangkailangan ay pinagkakaloob. Parati natin napapakinggan na walang lingkod na pinababayaan ng Diyos. Pero ito lang, sa mga naglilingkod, huwag tayong pasisilaw. Hello? Kasi minsan, marami akong karanasan din, na marami rin akong sinasabihan ng mga lingkod na katulad ko rin, na ang ipapakilala ang Diyos, hindi yung sarili kapakanan. Kasi pag ang pinapakilala mo ay yung sarili mo, matakot ka. Ang nais ng Panginoon ay siya ang ipakilala, hindi tayo. Kasi mawawala ka, mawawala tayo. Amen. Kung hindi mo ginagamit ang Diyos sa pamamaraan ng gusto niya, mawawala tayo. Amen? Welcome, sister. Welcome, brother. Tanong, paano makapaglilingkod sa Diyos ng lubusan? Paano ka makapaglilingkod ng lubusan? Unang-una, magdesisyon tayo na tayo para na kay Kristo. Magdesisyon ka na. Hanggang kailan? Ay, Lord, ang lilit pa ng mga anak ko eh. Lord, wala pa akong trabaho eh. Lord, kung mag-retire na ako, bakit? Alam mo ba na mabubuhay ka pa bukas? Nababatid mo ba na malakas ka pa bukas? Hello? Hindi ko ka tinatakot. Kasi marami ng pangyayari na, Lord, maglilikod na lang ako pag retire na ako. Eh, wala pang retirement, namatay na eh.
Lord, maglilingkod na lang ako pag matapos na yung mga anak ko tumawid sa kalsada, nabangka, nasagasaan, namatay Wala tayong katiyakan. Wala tayong katiyakan na tayo ay mabubuhay pabukas. Magdesisyon na tayo na para kay Kristo. O pwede ba sabihin sa katabi mo, kapatid? Magdesisyon ka na. Kailan mo pa ba gusto? It's the right time. Kung ikaw ay nakikinig ngayon, magdesisyon ka na sumunod na tayo sa Panginoon. Hindi bukas, hindi sa pangalawa. Now na. Agad-agad. Agad-agad. Sabi nga, gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Ano yung kanyang tatalikuran? Unang-una, yung kanyang mga kasalanan, ang hirap naging matuwid. Yung kanyang mga bisyo, yung kanyang mga ugaling mapagmataas. Akala natin, mas marunong na tayo sa iba. Akala natin, nakakahigit na tayo sa mga ibang tao. Kung ikaw ay naglilingkod, mga kapatid kong brothers and sisters, ipakita natin yung buong pagpapakumbaba na mas nakakaangat ang iba kaysa sa atin. Huwag natin sasabihin na ako yung marunong, walang marunong sa Diyos, nakakatakot pag sinabi mong marunong ka na. Kasi pag sinasabi mo marunong ka, kasi yung dunong na yan, ay di naman pag-aari yan. Ito ay ipinahiram lang sa iyo ng Diyos. Kahit yung kalakasan na yan, hindi mo magmamayari yan. Yan ay biyaya na ibinibigay sa iyo para makapaglingkod ka sa Kanya. Amen. Oo nga, gusto mo maglingkod. Ito, isipin natin. May utang ka, di ba? Hello? May pag-iisip ka, di ba? Meron din tayong yaman. Amen? Meron din tayong panahon. Tama? Pero kung ikaw ay naglilingkod, kung meron kang isip, meron kang yaman, may panahon ka, kung wala ka nito, ano yung wala ka nito? Kung wala kang puso pagmahal, paaliwala ang iyong pakikitungo at paglilingkod kay Kristo. Ulitin ko, meron ka nito, meron ka niyan, pero pag wala ka nito, mag-isip ka, mag-isip tayo, baka hindi ka para sa Diyos. Kaya nga, kabanal-banal ang puso ni Jesus Sacred Heart of Jesus. Ngayon lang kapistahan, pero may procession bukas dahil pinapaalala sa atin yung tunay na pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat isa sa atin. Amen? Now, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahalagan ko noon ay ito rin kung walang kabuluhan ngayon. Kung ano yung pinapahalagahan mo noon, ay tuloy mong walang kabuluhan ngayon. Oo, tuloy kung walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ito lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kung walang kabuluhan at ito rin kung basura. Makamtan mo lamang si Kristo at lubos na pakikipag-isa sa Kanya. Di baling iwanan ka na ng lahat, di baling wala ka ng kaibigan. Huwag lang mawawala si Jesus sa buhay mo. Kasi ito yung pinakamagandang ito yung pinakamagandang regalo sa buhay mo. Si Kristo, kung wala si Kristo sa buhay mo, saan ka pupunta? Maaari natin sasabihin, malakas pa naman ako, marami naman akong pera maganda naman ako may hanap buhay ako. Sino ang nagbigay ng buhay mo? Tanong, sino ang nagbigay ng buhay mo? Sino ang nagbigay ng kalakasan mo?
Sino ang nagbigay ng bahay mo? Lahat-lahat ng mga meron ka, sino ang nagbigay niyan? Wala tayong may pagmamalaki dahil yan ay ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Naalala ko yung brothers and sisters, no? Lang tayo dito, no? May kaibigan ko ako dito sa Forbes Park. Sa Forbes Park. So, nayayaya ko ako dyan sa, mga mayayaman, Forbes Park eh. Pagkatapos ng prayer meeting, yung isang, ang ganda-gandang talagang maganda siya, pero with simplicity. Kasi minsan, pag mayayaman, di ba sila pa yung talagang nandun yung pagkababaang loob eh. Amen? So pagkatapos na bro, pwede ba kitang yayain? Sabi ko naman, di oo agad-agad. May sumakay na ako sa sasakyan, yung pala, nakatira sila sa Ayala Alabang. Nakarating kami sa Ayala Alabang, pagbubuksan yung kanilang gate, siguro mas malayo pa doon, hindi ka pwedeng maglakad. Kailangan may sasakyan ka, papunta pa sa bahay nila, ganun sila kayaman. Nung pumunta kami sa loob, ang laki-laking bahay. Tanong nyo kung sino. Itong sister na ito ay anak niya dati yung Central Bank Governor. Central Bank Governor. Yung kanyang anak ay dalubhasa. Diplomate na doktor, nasa Switzerland. Yung sa kanyang anak, siya yung nagtuturo sa Harvard. Harvard, so talagang makikita mo ba, super yaman. Alam niyo kung ano sino lang mga kasama? 3 kasambahay, 2 driver, 2 bodyguard. Kasama niya sa loob. Bakit mo? Sister, bakit mo ako sinama dito? Kasi nalulungkot ako. Ba't ka nalulungkot? Mga anak niya talagang very successful ang kanyang mga anak. Meron siyang yaman. Meron siyang mga sasakyan. Yung bahay nilang mansion. Pagdating namin sa bahay, sabi ko sa akin, bro, magmerienda na tayo, pumunta kami sa kanilang kusina, pantry. Kasi may mga mayayaman, di ba? Dirty kitchen, pantry sa pantry. Let us go to the pantry, the pantry. Yung pantry to kusina. Pumunta kami, kumuha kami ng sabi, pumili ka na dyan. Hindi ko na, pag marami pala, hindi ko na alam kung anong dadaputin mo, sobrang dami. Parang hindi ko naman alam kung ano yung mabuti na, kung isang kusimada lang dyan, o isa kayang turon dyan, pwede damputin mo, pero pag madami, malilito ka eh. So, kumuha ako, pagbalik namin, ito, hindi namin alam kung saan ang ibabalik kasi ang daming sala. Dito ba tayo, pati sa loob ng bahay, maliligaw ka na. Sobrang laki ng bahay. Imagine nyo na lang, habang nagmamerienda kami, bro, pwede kang lumabas kung gusto mong mag-swimming ka. Tinignan ko, Olympic swimming pool! Mag-isa lang ako, sabi pag nalulod ako, mamamana ako mag-isa. Ito, gabi na, sabi ng sister, uwi na ako, huwag ka nang umuwi. Wala akong damit. Meron silang visitors room. Lahat ng gamit kasi kahit ng mga private na gagamitin mo, meron sila. Chinela, damit, lahat meron. Kung anong size meron. Pumili ka na kung anong gusto mo. Parang department store. Alam niyo ba, minsan ignorante rin ako eh. Talagang ignorante ako eh. Sabi ko, nung maliligo na ako, sabi ko, hindi ko alam kung ano yung pipindutin ko. Yung batang na pwede kong humiga na may mga bubbles pa. Sabi ko nga, pag pipindutin ko, baka may sobrang init naman ito, malalaka ako dito. Naghahanap ko ng tabo, walang tabo. Di ba? Minsan, ganun eh. Sa sobrang yaman.
Hindi pala yaman ang katutunan ng ating buhay. Ang tunay na yaman ay ang Diyos. Wala kung ano meron ka. Kinausap ko. Oo, meron akong diplomate doktor na anak. Pero pag may sakit ako, hindi naman ako makakamot niya, nasa Switzerland eh. Oo, may gusto akong kausap. Siya pa nga nagtuturo sa Harvard eh. Wala naman akong makausap. Ano ang sinasabi ko dito? Where are you when I needed you? Saan ka nung kailangan kita? Pero ang Panginoon Kristo, hindi ka iniiwanan. Kung gusto mo nakausap, tumahimik ka lang. Pagkatapos ng iyong katahimikan, nagkakaroon ka ng kapayapaan. Diba? Tama? Sa iyong pagdarasal, pag ikaw'y nalulungkot, tawagin mo lang siya. Panginoon, nalulungkot ako, bibigyan ka ng kagalakan. Pagkatapos anong kinaumagahan, sabi ko, oh, sister, paano yung mga damit mo, paano nga yan? Ay, naku, kung ano isinuon mo, iuwi mo na. Sabi ko, sana isinuon mo na lahat, maiuwi ko na. Maganda. Kaya nga walang lingkod na pinapabayaan ng Diyos. Ito ba? Pagkatapos nun, kinausap niyo kayo mga sambahay. Sabi ganon, lahat-lahat ng meron sa rep, ilagay mo na sa box. Saka, sabi ko, saan may lalagay ito? Uwi mo na para ako na grocery. Tinahatid pa akong ang bahay. No? Point to point. Point to point eh. So, ano ibig sabihin? Baka tagnan natin ang ating Panginoon Kristo at lubos tayo makisa sa Kanya, hindi ka pababayaan. Yun! Ano ba? Tanggalin na natin ang anumang balakid at kasalanan kumakapit sa atin. Ang hirap ano pag may kasalanan kumakapit sa iyo? Kahit na sa iyong pagpupuri sa Diyos, nababawasan yung anointing. Tandaan natin, kung ikaw ay nagpupuri sa Diyos na may kasalanan, ito pag may kasalanan ka, hindi ka lubos na nakapagpuri sa Diyos. Amen? Kasi nababawasan ka ng anointing. Anong ibig sabihin? Na ano bang balakid o kasalanan meron ka? Kung pwede natin, unti-unti natin alisin, unti-unti natin sabihin sa Diyos, Lord, kung hindi ko man makaya sa kumunoy ng pagkakasala, tulungan mo naman ako para hindi ako makapagpuri sa iyo. Kaya nga mga prayer leaders, tandaan natin, ano mang balakid at kasalanan may kumakapit pa para sa sarili natin. Nakikita mo, iba-iba yung kanilang sinasabi. Kahit na ikaw ay kumakanta, umaalit sa Diyos, minsan mali-mali yung binibigkas mo. Tanong mo sa akin, bakit? May tinatago kang lihim na kasalanan sa buhay mo. Mabigat! Pag ikaw nagpupuri dito, kinakalitan ka pala. Paano ka ba magpupuri sa Diyos? Ako ay nagpupuri sa Panginoon. Pati yung pagpupuri, hindi mo mabibigkas dahil ikaw mismo may dala-dala ka sa puso mo. Amen. Naranasan niyo ba yung mga music ministry? Kinakalitan ka sa ibang community. Tapos makikita mo, nakayungo ka na kumakanta kasi hindi mo may pakita yung tunay na pagpapayag bilang pagpupuri sa Diyos. Amen. O, nandiyan pa ba kayo? Amen. Ano bang kasalanan o balakid na meron na kumakapit sa atin ay tanggalin na natin sa buhay natin. Ang hirap magpakabanal, ano? Hello? Ang hirap magpakabanal, pero kasi ang Diyos ay nasa ayos. Kung tayo ay nasa ayos, tayo ay nasa Diyos. Amen. Amen. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanan kumakapit sa atin.
buong biyaya tayong tumakbo sa takbuhin nasa ating harapan. Let us focus ourselves to Jesus. Kung ang dami-dami pinisip, ay naku, hindi ako makakarating. Hindi ka nga makakarating kasi parati kang nadadapa. Kung puro ka nadadapa, puro ka na lang nadadapa, puro ka na lang nadadapa, bumangon ka! Kasi kunting problema lang, ayoko na! Bakit ako ba? Nagdadasal naman ako. Babait naman ako. Dumating ba yung pagkakataon na tinatanong niya ang Diyos? Sabi ko, why me? Why me? Bakit ako ba? Ikaw, Sister Gina, sinagot ka ba ng Diyos? Yung why me na yan? Bakit ako ba? Hello? Oh, Sister Lorna, yung why me na yan, sinagot ka ba ng Diyos? Hello? Sinagot ka ba? Sister Annalie, sinagot ka ba ng Diyos kung sa why me na yan? Hindi ka naman sinagot ng Diyos eh. Pero, ang tugon ng ating Panginoon Kristo, bibigyan ka ng karunungan, kaalaman, at igagabay ka ni Kristo para magkaroon ka ng lakas para harapin ang mabibigat na problemang dumadating sa'yo. Magpapadala siya ng maraming tao, sasaklolo sa'yo sa oras ng pangangailangan. Sinabi pa sa'yo, Lord, why me? Bakit ako naghihirap? Bakit ako nagkakasakit? Bakit wala na akong kaibigan? Bakit wala na akong nagmamahal? Pero, tinutugon tayo ng Panginoon Kristo, ano mang iyong nararamdaman. Amen. Dahil ang Diyos ay may pakiramdam para sa ating lahat. Why me? Okay. Ano pa? Pangatlo, sikapin natin magpakabalan sa lahat ng ating ginagawa. Ang mabuting pastor, sikapin natin magpakabalan sa lahat ng ating ginagawa. Kahit na sa ating pag-iisip, kahit na sa ating pagsasalita, kahit na ating pagkilos. Amen? Amen. Kaya na sa ating pag-iisip, may kabanalan. Nakikita mo parami yung kabutihan. Sa ating pagbibigkas ng salita, sabi ko nga sa iyo kanila, huwag mong salitang nakakasakit. Sa ating pagkilos, huwag magdabo. Kumilos tayo ayon sa may kabanalan. Ano, Sister Gina? Kumilos ka na may kabanalan. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng iyong ginagawa sapagkat nasusulat. Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang hirap naman tularan si Jesus, ano? Ang hirap naman. Bakit, Lord? Ikaw ay Diyos ka eh. Kaya nga sinasabi sa atin na magpakabanal tayo kagaya ni Jesus. Amen? Pangapat, gamitin natin ang ating mga espiritual na kaloob sa kapakinabangan ng lahat. Ano yung espiritual na kaloob? Hello? Alam niyo ba yun? Baka man nandito tayo, hindi naman natin alam kung ano espiritual na kaloob na yan. Hindi ko na i-discuss yan. Gusto nyo i-discuss ko sa susunod kasi isang session natin, yung spiritual na kaloob na yan. Amen? Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahan, tinanggap ng bawat isa sa inyo. Panglima, mag-focus tayo kung saan tayo nagagamit ng lubos ng Panginoon. Mag-focus ka, kung may isip ka, marunong kang magmuli sa Diyos, gamitin mo kung ano meron, kung ikaw ay malakas.
Kung marunong ka, ikaw yung gala, yung babaeng gala. Puntan mo lang yung mga taong nawawala. Sabi mo, sister, alam mo, miss na kita, miss ka na namin. Huwag yung ganon. Ganito ha, anong ibig kong sabihin? Pag meron tayong mga pagtitipon na ganito, ituring natin na let us welcome them with love. Yung nararamdaman na kasama sila sa community. Amen. Pakita natin, sister. Huwag naman sasabi, pag makita mo ngayon, ang tagal-tagal mo nakita, sister, bakit ang taba-taba mo na? Bakit, sister? Ang payat-payat mo na. Anong nangyari sa'yo? Bakit ngayon ka lang? Sister, let us feel that we are welcome. Wala ka nang sasabihin. Yakapin mo sila, sister, nagagalak ako at nagkita tayo muli. Ang dalo mo lang sinasabi na, sister, tatambay pa anong meron ka? Ba't may problema ka ba? Nagpunta ka dito yan para magkaroon naman ng kapayapan, dinagdagan mo pa. Nakasakit ka pa. Amen? Let us welcome them with love. Ipadama natin na sila ay kasama natin. Na may pag-iintindihan, may pagmamahalan, may pakikiisa. Huwag mo sasabihin, sister, anong nangyari sa'yo? Ba't ngayon ka lang? Siguro, ano may ano na? Kung ano sinasabi mo? Gets nyo? Gets nyo? Mag-focus tayo kung saan tayo nagagamit ng lubos ng Panginoon. Amen! Ang nangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya ay pupurihan sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Amen. Kaya nga lahat ay isang katawan ni Kristo, ang bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Iba't ibang bahagi ng katawan, pero isa lang ang pinaglilingkuran. Kung ikaw ay tainga, kung ikaw ay mata, kung ikaw ay ilong, kung ikaw ay katawan, kung ikaw ay paa, iba't ibang bahagi tayo. Pero isa lang ang ating pinaglilingkuran, walang iba kundi ang Diyos. Amen. Amen. May sinabi ba ng Diyos na, sige, mata, tigit mo huwag mong pakialaman yun, huwag mong pakialaman yung paa. Yung walang pakialamanan, yung kanikanya, you are creating division. Baka mamaya sabi mo, huwag mong pakialaman yan, bastos naman yan. I'm using the sarcastic word para tumalmanin sa isipan natin. Hindi naman parating ang pupunta dyan Kayaan mo na. Ikaw ba mabukit mas nung sinasabi, hanapin natin yung nawawala. O pati langit, pati langit sila, totoo yan. Pati langit nagsasabi na para hindi ka makauwi. Kasi sila, ay naku, ang lakas na. Alalahanin nyo, dito lang kayo, pero ako nga, ang layo-layo pa ng aking uwi, hindi ako nababahala. Amen? Okay. Sikapin natin lalo pang maging mahusay sa kampaning sa atin. O nagulat ka, no? Okay. Sikapin natin lalo pang maging mahusay sa kampaning tinanggap natin. Amen? Kung ano yung pinakatiwala sa ng Diyos, gagawalan mo ng buong husay, buong pag-ibig, at buong pagmamahal. Amen? Tiklopin mo na yan, makinig na lang. Kung ano yung pinakatiwala sa iyo, kapatid, magagawa mo, ibigay mo na yung pinaka-best. Amen. Kaya nga, ano man ang ginagawa mo, pagpuhusan mo na lang yung buong makakaya, sapagkat sa daigdig ng mga patay na kasasadlakan mo, wala ka nang gagawin. Kung kayo mamamatay, wala ka nang gagawin. May pag-iisipan man. Hindi pagbubusan ng kaalaman o karunungan. Habang ikaw ay buhay, pag-igiin mo na kung ano yung mabuti mong gagawin. Amen. Amen. Ito, pang-pito, iayon natin ang ating mga plano sa misyong inaata sa atin ng Panginoon. Iayon natin. Lahat ng mga plano natin ay isama natin ang Diyos. Isipin natin na, Lord, kung ito yung gusto ko rin ba ito?
tanungin natin kada maliit na bagay. Maaaring gusto mo, pero gusto ba yan ng Diyos? Parati nating isaalang-alang, Lord, kung ano yung gusto mo, ikaw ang siyang masusunod. Amen. Kung ano yung kalooban ng Diyos, siya ang masusunod. Hindi yung kagustuhan mo. Kung kagustuhan mo, maaling talbak. Pero pag kagustuhan mo, kasama yung Panginoon sa Kristo, ito ay magiging matagumpay. Amen. Amen. Ano ba? Mabuhay tayo na may pananampalataya. Number 8, mabuhay tayo na may pananampalataya. Kung ano yung hiniling mo, magpasalamat ka na. Kung ano yung kailangan natin, magpasalamat ka na. Amen? Amen. Sapagkat nabubuhay tayo sa bagay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Amen? Pang-siyam, last na lang. Ituon natin ang ating paningin sa pinakamahalagang gantimpalang nakalaan sa kanya tangaling ko. Ituon natin ang pinakamahalaga. Anong pinakamahalaga na yan? Ang mahalin ng Diyos. Sinasabi parati ng Panginoong Kristo, mahalin natin ang ating mga kaaway at ipanalangin natin ang umuusig sa atin. Kaaway ko, pamanalangin ko, yan ang sinasabi ng Diyos eh. Mahalin natin ang ating mga kaaway at ipanalangin natin ang mga umuusig sa atin. Love. At kung tayo nagmamahal, mga kapatid, brothers and sisters, sinasabi nga, kung ikaw ay nagmamahal, kagaya ng mabuting pastol, marunong kang magmahal, na hindi mo pagmahal at pagmahal. Huwag mo nang titignan ang mga kasalanan, bakos titignan natin kung paano nagbabalik. Pangatlo, bigyan natin ng pagpapahalaga ang bawat isa. Habang nabubuhay pa yung tao na yan, bigyan mo ng pagpapahalaga habang buhay pa siya. Kasi paligtad ang mga tao. Bibigyan natin ng pagpapahalaga ang isang tao kung kailan pa siya ay patay. Tama? Pag may patay kang kasama, sayang, ako ang bait-bait nito. Bakit hindi mo sinabi nung nakakarinig pa siya? Bigyan mo ng pagpapahalaga habang buhay. Yung tatay mo at nanay mo habang nakakakain pa yan, bigyan mo ng masasarap na pagkain. Kung kailan nasa ospital, saka ka bibili ng masasarap na pagkain, makakakain pa yan. Wala na siyang gana. Bigyan natin ng pagpapahalaga sa mga birthday, sa mga anniversary, sa mga nag-asawa dito. Kaya marami nag-iwalay. Kaya Mother's Day. Yung Father's Day, nabigyan mo ba ng, yung asawa mo, nabigyan mo ba ng isang rosas yan, o isang chocolate man lang? Sasabihin mo, ay, alam na yan. Paano niya alam? Sabi, it's better. Mas maganda na binigyan mo ng pagkakataon kahit isang rosas lang yan, tuwan-tuwa yung misis mo. Sabi, mahal na mahal pala ako ng aking asawa. Bigyan mo ng pagpapahalaga ang isang tao habang nabubuhay pa siya. Huwag mo nang hintayin na nasa loob ng sementeryo, nasa loob ng kabaong. Sabi mo, ang bait-bait, siya ay nakatulong sa akin. Ikaw ang aking pag-asa, ikaw yung idol. Ikaw yung aking idol na, kung makita lang kita, nagkaroon ako ng inspirasyon. Bakit hindi mo sinabi? Nung nakakarinig, nung nakikita. Sabi mo lang kung nasa loob ng kabaong, baliwala ang lahat ng sinasabi mo dahil patay na habang buhay pa yan. Bigyan mo ang kahalagahan ng isang tao. Last, amen? There is always an expression of love. Bakit? Ipapadama mo na kahit ipapadama na natin ng ating mga kapatiran ay may damdamin din yan.
Walang damdamin ng tao. Ang lahat ng mga tao may damdamin. Yung damdamin na yan, ipadama na natin sa mga tao mahal natin sa buhay. Mga kapatid, dahil sa pakikinig, hindi mo tinitingnan ang mga kasalanan, binibigyan mo ng pagpapahalaga, at habang nabubuhay pa yung isang tao na yan, ipapadama na natin yung pag-ibig habang yung ating mga magsabuhay ay buhay pa sila. Yan ang mabuting pastol na kahit kailan, hindi niya tayo pinababayan. Bagos, ikaw ay hinahanap. Bakit ka hinahanap? Dahil mahal ka natin. Diyos na siyang nagbigay ng buhay sa atin. Amen? Muli, maraming salamat. Thank you very much. Tayo ay magsumayo. Mga kapatid, sa oras na ito, ano man yung meron tayo, yung mga wallet, ano man yung kailangan po natin, taas mo natin. Panginoon, natin kami mga anak. Tunay na ikaw ang Diyos na siya nagbibigay ng kalinga, pag-ibig at pagmamahal. Minsan pinanghinaan kami ng kalooban. Kadalasan natataka kami. Parang wala nang halaga ang aming buhay. Lord, nandito ang bawat isa. Tinataas ang kanilang mga wallet, ang kanilang mga bag. Ano man yung meron sila nawa,
ikaw ang Diyos na binibigyan namin ng pagkakulang. Mga kapatid, one more request sa katahimikan ng ating mga puso, sa ating pansariling kahilingan, isipin mo ngayon kung ano yung pinaka nilalapit mo sa Diyos. Ibulong mo sa Panginoon sa Kristo o sa ito. Sabihin mo sa Kanya, sa katahimikan ng ating puso, ibulong mo sa ating Panginoon ang higit o pinaka nilalapit mo sa Kanya. Sa iyong mga problema, Kapatid, sabihin mo, kung ano yung problema na ibigay mo sa Kanya. sa iyong nadarama, Kung ano yung nasa puso mo, kung ano yung nararamdaman mo. ang piling ko nagiging Panginoon, talaga yung mga anak. Ibibulong natin kung ano yung pangangailangan natin. lumapit ka, Lumapit ka sa Kanya kung ikaw ay nabibigyan natin. Sinasabihan ka anak. ang kasalanan mo ay niliwan ko na. Kapatid, Sabik ako, ilapit mo sa Kanya kung ano yung ninanais mo. Kung ano yung nararamdaman mo. sa tuwing Kung
Lord, maraming salamat sa yakap mo, kataan ang pag-ibig at iyong pagmamahal. Wala di sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kabaran sa una ngayon at pakailanman magpasalamatan. Wala di sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kabaran sa una ngayon at pakailanman magpasalamatan. At wala di sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kabaran sa una ngayon at pakailanman magpasalamatan siya na. Brothers and sisters, sabihin ko sa inyo natin, kapatid, Kapatid, mahal ka ng Diyos. mahal ka ng Diyos. Sa kanya ng pangalan natin, Santo, Amen. Thank you very, very much. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks, we give you thanks and praise. We give you thanks, O Lord. Praise God, palakpakan po natin ang Panginoon. Sister Tess, pakitara sa atin sila brother sa welcome natin. Yan, yung tatlo. I-assist po. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka, mahal ka, mahal ka, mahal ka, mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka, mahal ka, mahal ka, mahal ka, mahal ka ng Panginoon. Mahal ka, mahal ka, mahal ka, mahal ka, mahal ka ng Panginoon. Mahal ka, mahal ka, mahal ka, mahal ka, mahal ka ng Panginoon. Sige po, taas natin yung kamay natin sa kanila. At ipagdasal po natin sila. Panginoong Jesus, salamat po sa kaluluwang buhay ng mga kapatid na ito na huwag ay huwag mo po upang makapakinig ng iyong mga buhay na salita. Dalangin namin, Panginoon, na samahan sila ng libo-libo mong anghel upang hindi sila maagaw ng kalaban at manatili silang maglilingkod sa iyong ubasan sa dakong ito. At magpatuloy po sila sa pagkato sa gawain, lalo na po sa nalalapit na anibersaryo mo sa lugar na ito sa July 18. Punuin mo po ng libo-libong tao ang simbahan ito sa July 18 at ibuhos mo po ang masaganang pagpapala at ang himala sa lahat ng dadalo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang alam ng anak at ng Espiritu
Santo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless po. Count your blessing. Okay, sana picture po. Lapit po kayo, picture tayo, lapit na.